Welcome to Donmar TV News Channel. Na hindi ka ng Malacanang kaugnay sa tinatawag na friend to all, enemy to none o kaya kaibigan ng lahat at kaaway ng wala na posisyon ng Pilipinas kaugnay sa ating foreign policy. Itong binigyan din ng Malacanang sa aniyay na atiling foreign policy ni Pangulong Duterte kasunod ng ginawang pagtanggap ito sa imbitasyon ni US President Joe Biden para dumalo ang ating Pangulo sa Pro-Democracy Summit. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, consistent naman ang Pangulo sa kanyang posisyon sa usapin ng foreign relations na kahit nung simula pa lamang ng kanyang termino ay naging palakaibigan ito sa iba't ibang mga bansa. At ngayong malapit nang matapos ang termino ng Pangulo ay ganito pa rin daw ang posisyon ng Pangulo na hindi kaaway ng Pilipinas ang alinmang nasyon o bansa sa mundo. Hindi na ito mapektuhan ito ang nakaganap sa pagitan ng China at US kung mayroon man kasunod ng pagtawag ng China na isang joke lang ang inorganisang Democracy Summit ni Biden ngayong linggo, pati ngayong araw hanggang bukas. At samantala ay nagbigay naman ng mensahe si Pangulong Duterte kanina doon sa isinagawa na Bayanihan Bakunahan Awarding Ceremony. Ito kaugnay sa tagumpay na pagbabakuna sa nakalipas sa 3 araw noong November 29 hanggang December 2. At ito nga yung naging ginanap kanina na okasyon sa Ortigas Center sa Pasig City kung saan ay pinangaralan yung mga top-notchers, mga nangunguna ng mga rehiyon na makamit yung target na mabakunahan sa turang 3 araw na bakunahan bayanihan. Na itong bahagi ng pahayag ng Pangulo na binasa ni Secretary Carlo Nograles. My warmest greetings to the entire Filipino nation as we hold the Bayanihan Bakunahan recognition ceremony and launch phase 2 of this vaccination program. The highly successful first phase of Bayanihan Bakunahan has not only brought us closer to our goal of population protection against COVID-19, it has also demonstrated what remarkable feats we can achieve if we are united and working in solidarity. This huge success was made possible by our frontliners, government agencies, local government units, private partners, and the general public. Yan yung naging mensahe ng Pangulo na binasa nga ng kanyang spokesperson na si Secretary Carlo Nograles. Thank you! Magandang umaga sa inyo lahat. Babatiin ko muna yung mga kasama ko sa stage, no? Si Kong Strike, si Mayor Lani, si Kong Martin, ang ating former President Gloria Macapagal Arroyo, ang ating susunod na Pangulo ng Pilipinas, yes, BBM, ang ating darating na senador, si Senator Harry Roque, ang ating isa pang senator natin, si Senator Mark Villar, at ang ating darating din na senator, Senator Jinggoy Estrada, at ang ating kasama, aking co-chairman sa Lakas CMD, si Senator Bong Revilla. Maayong buntag sa inyong tanan. Assalamualaikum. Magandang umaga. Thank you. Thank you. Daghan salamat. Daghan ang Bisaya. Muratag na alang di ay sa Mindanao ug sa Visayas ani. Magbinisaya na lang ko. Ang problema ko po, unang dumating nung natapos na ang deadline noong October 6. Dahil akala ko noon, nagkamali ako. Akala ko matatapos na yung ran-sararan na naririnig ninyo lagi sa mga kaibigan ninyo sa social media. Hindi siya natapos noong October 6 na deadline ng filing. Merong mga lumapit sa akin, sabi nila, Inday Sara, sabi mo,
ang tatay mo tatakbo ng Vice President. Bakit hindi siya tumakbo? Pwede ba na ikaw ang tumakbong Vice President? Kasi gusto namin, Duterte, ang gusto ng mga tao, Duterte. So sabi ko sa sarili ko, baka ito yung sinasabi ng Diyos na, Inday Sara, binigyan na kita ng mensahe, hinindian mo. Pinaulit-ulit ko sa mga tao ang ransararan, hinindian mo. Ito na yon. Paniwala ko, sabi ng Diyos sa akin, ito na yon. Pangalawa, second chance para masagot mo yung gusto ng mga tao na ransararan. Hindi po naging mahirap sa akin ang desisyon na tumakbong pangalawang Pangulo ng ating Pilipinas dahil turo po sa akin ng aking mga lolo at lola na sa buhay namin o dapat sa buhay natin, nauuna po yung pagpapakumbaba o humility. Dahil po, sa buhay nating lahat, tayo lagi ang nauuna. Desisyon natin ang nauuna. Ang kagustuhan natin ang nauuna, pero minsan sa buhay natin, kailangan natin tumayo sa likod ng isa pang leader at yun ay si BBM. Sabi ko sa kanya noon, wala pang deadline, Sir. Kung sa tingin mo, meron kang magagawa para sa bansa natin, tumakbo kang Pangulo dahil gusto ka ng mga tao. Tama ba? Tama nga ako. Pinili ko siya maging katandem o running mate dahil para sa akin as a voter, hindi as a candidate, as a voter, importante po yung kanyang experience sa isang executive position. O yung governor, 4 na beses, naging governor ng Ilocos Norte. Thank you. Mahal ko kayo. Mahalin natin ang Pilipinas. Unang-una ko siya, sabi ko sa kanya noon, kay BBM, sabi ko, Sir, ano bang gawin natin? Anong gawin natin para sa bansa? Sagot niya sa akin, Inday Sara, bago pa man nagpandemya, meron ng mga naghihirap. Nung dumating ang pandemya, lahat tayo tinamaan sa ating mga buhay. Iba't ibang klaseng epekto ang dala ng pandemya sa buhay ng mga Pilipino. Sabi niya, ang kailangan ng mga tao, pera. Sabi niya, yung mga tao, kailangan ng trabaho, yun yung magdadala ng pera. Ang mga tao dapat marunong magnegosyo. Dapat merong nagninegosyo sa lahat ng lugar sa ating bansa. Dahil yun ang nagdadala ng trabaho at yun ang kailangan ng mga tao. Pera, trabaho. Sabi ko sa sarili ko, nung narinig ko yung sagot niya, sabi ko, tama ang aking desisyon na musalipod, magpalipod sa iyahang luyo. Tagalog, palihog. Mubarog sa luyo niya, tumayo sa likod niya. Dahil ang unang-unang sagot niya sa akin, nung tinanong ko siya, ano ang problema, anong naisip niya na solusyon, at yun ay para lahat sa mga tao na sinasabi niya na sisilbihan niya. Isang tanong lang, isang sagot lang, nasabi niya lahat sa akin ang anong gusto kong marinig. Bakit Uniteam? Bakit Uniteam ang tawag namin at gusto naming ipakita sa inyo lahat? Dahil paniwala namin sa susunod na 6 na taon, dapat magkaisa tayong lahat. Huwag niyo na muna awayin ang mga kapitbahay ninyo. Huwag niyo bigyan ng sakit ng ulo si Mayor Lani. Mayor Lani, yung aso ng kapitbahay namin ang ingay buong gabi. Huwag muna tayo mag-away-away. Dahil kailangan natin pagkakaisa sa susunod na 6 na taon.
Yun ang gusto naming ipakita sa buong Pilipinas at yun ang gusto naming ipakita sa buong mundo. Ang Pilipinas ay nagkakaisa tungo sa pagbangon muli sa pandemya. Salamat, ma'am. Kay baw mo, muna nagyunin akong Tagalog diri ba? Lisod biya kayo maghuna-huna, ang imuhang gihuna-huna Bisaya o niya ang mugawa sa imong baba Tagalog. Ha? Ako ang aking dala sa susunod na taon ay yung inuulit-ulit sa akin ng mga tao, paulit-ulit nilang nire-remind o pinapaalala sa akin ng mga ransararan. Sabi nila, ang gusto nila ay yung trabaho na itinuro sa akin ng aking mga magulang doon sa Davao City. Yung maging matapat sa aking trabaho at walang pinipili. Mayaman man o mahirap. Pantay-pantay dapat lahat. Ang dala ko po sa susunod na taon ay yung sinasabi ninyo na tatak Duterte o trabahong Duterte. Ako po ay magiging tapat sa aking pagsiservisyo sa ating bansa. Yan po ang pangako ko sa inyo. Isasara ko po ang aking talumpati sa pagpapasalamat. Si Pangulong Duterte po, pinapaabot niya ang kanyang pasalamat sa inyong lahat. Sabi niya, hindi niya maisa-isa lahat ng tao sa kanyang pasasalamat. Sabi niya, 2016, hindi man siya nanalo sa buong bansa. Pero nung nakita ninyo na siya na ang Pangulo, ay binigay ninyo ang puso ninyo at suporta ninyo sa kanya. Noong 2019, sinuportahan nyo ang kanyang midterm elections at sa susunod na taon, matatapos na ang kanyang termino, gusto niyang malaman ninyong lahat na nasa puso niya ang pasasalamat sa inyong lahat. At bago ang aking huling pasalamat, magpapasalamat po ako sa ating mga konsehal dito sa Bacoor, sa inyong suporta, sa Uniteam. Ang amin pong pamilya, ang pamilyang Duterte, ay may utang na loob sa inyong lahat dahil sa suporta na ibinibigay ninyo sa aming pamilya. At ang aming maibibigay balik o bayad namin sa inyo ay aming matapat na serbisyo para sa taong bayan. Maraming salamat! Daghang salamat! Syukran! Sa aking kaibigan, ito po, si Senator Bong Revilla po, yan po ang partner ko sa Senado nung kami nagkasabay. At marami po kaming nagawa, marami po kaming napag-usapan, marami rin po akong natutunan sa kanya dahil nauna siya sa akin sa senador, bilang senador. Kaya naman ay mahigpit ang aming pagsasama. Kaya't maraming salamat, Sen Bong, sa inyong napakagandang pagpakilala sa akin na sa ating mga kaibigan dito. Babatiin ko lang ang ating dating Pangulo, President GMA, na sumama sa atin dito sa ating meeting ngayong araw na ito. Andito rin po ang ating mga kandidato bilang senador. Ay unahin ko na yung ating mga cabinet secretary. Secretary Mark Villar na siyang susunod na isa pang senador ay iluluklok po natin sa Senado yan, si Mark Villar.
Andito rin po ang matagal nyo nang kilala. Hindi na po kailangan, maganda dito sa aming mga kasamang senador, hindi na po masyadong kailangan na maikampanya. Dahil kilalang kilala si Secretary Mark Villar, alam nyo naman yung trabaho niya. Nakita naman ninyo, pagka kayo babiyahe kahit saan, makikita nyo yung mga bagong project, makikita nyo yung bagong infrastructure, ang kanyang pag-implement ng build ay ramdam na ramdam, hindi lamang dito sa Cavite, kung hindi sa buong Pilipinas, si Secretary Mark Villar. At ang aming isa pang kandidato bilang senador ay ang ating Secretary Harry Roque, na matagal nyo na rin nakikita, matagal nyo rin naririnig, at matagal nang nagsiservisyo bilang hindi lamang spokesman po. Kasi kilala nyo siya bilang spokesman ni Pangulong Duterte. Ngunit, ang spokesman po, ang trabaho po niyan ay hindi lamang na magsalita sa harap ng mga media. Marami pong ginagawa yan na hindi nyo nakikita at pampatulong po sa Pangulong Duterte. Yan po ang ating kandidato para sa Senado, Attorney Harry Roque. Isa pang kandidato natin na hindi nangangailangan ng kampanya dahil kilalang-kilala na ninyo ang kanyang serbisyo, nakita naman po ninyo ang kanyang mga ginawang batas para tumulong sa maliliit na tao. Ito po ang aming kandidato babalik sa Senado, Senator Jinggoy Estrada. Babatiin ko rin ang ating Majority Floor Leader ng House of Representatives, Congressman Martin Romualdez. Mayor Lani, I'm always happy to see you. Alam niyo po, nakilala ko si Mayor Lani kung paano kami nagkakilala. Nagkakilala kami dahil magkaklase yung mga maliliit naming anak sa eskwela nung nasa Maynila pa siya. Kaya't matagal ko nang kilala. Alam niyo naman ang pagkabait niya bilang mayor, ang pagkagaling niya pagserbisya bilang mayor. Maraming salamat, Mayor Lani. Congressman Strike, andyan, ito, si Congressman Strike Revilla, na isa pa, na kilalang-kilala nyo na matagal nang nagseserbisyo. At bukod po sa lahat, ang aking naging partner, ang aking naging running mate, ang sumama sa tambalan ng Marcos Duterte, ang ating minamahal Mayor Inday Sara Duterte. Lahat po ng ating mga opisyal na nandito, ang mga kasama sa Sangguniang Panlunsod, ang ating mga barangay na opisyal, at lahat po sa inyo, maganda pong umaga sa inyong lahat. Sinasabi, pag-alis ko ng Maynila, sabi ko, lumalamig na yung hangin dahil Disyembre na. Papasok na sa Pasko, nararamdaman ko na yung lamig. Ngunit pag landing ko rito sa Bacoor, ang naramdaman ko lang, ang init ng inyong salubong na ibinigay sa akin. Maraming salamat po. Thank you. Alam niyo po, siguro baka nakita po ninyo sa pahayagan, kami po ni Inday Sara ay umikot po sa Quezon City kahapon. At ganun din, parang ganito rin ang salubong na ibinigay sa amin. Kaya naman, masasabi ko talagang ang tambalang Marcos Duterte ay ramdam na sa lahat ng buong kapuluan. Ako po ang napakapalad na kandidato bilang Pangulo.
Bakit ko po sinasabi yun? Ako ang pinakamapalad na kandidato bilang Pangulo dahil naging kasama ko, naging running mate ko ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamabait at lalong-lalo na pinakamay panindigan na Vice Presidential candidate. Ito po ang ating minamahal, ang susunod na Vice Presidente, Mayor Inday Sara Duterte. Bukod po sa nakasama ko yung pinakamagaling, napakahalaga din na kami po na magkapartner, na kami ay magkasundo sa aming pananaw, sa aming mga pag-iisip tungkol sa pangangailangan ng ating bansa dito sa gitna ng pandemya. Kaya po nung nag-uusap kami at hindi pa kami nakapag-decide kung ano yung gagawin namin, nag-uusap pa kami at sinasabi nga niya, ano ba talaga ang dapat gawin dito? Kako, wala tayong, tignan natin ang karanasan, tignan natin ang kasaysayan ng ating bansa. Sa lahat ng krisis na hinarap ng Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil ang mga Pilipino ay nagkaisa, ang mga Pilipino ay nagtulungan, ang Pilipino ay makabayanihan, lumabas na naman po ang ugali. Kaya po, dito sa gitna ng pandemya, dito sa gitna sa kahirapan na nararamdaman ng bawat Pilipino dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, dahil sa pandemya, ay titignan po natin siguro din po ang magiging sagot dito sa ating krisis na ito para makalampas tayo at hindi lang makalampas, para gumanda pa ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Ang kinakailangan, ang aming sinisigaw, ang pagkakaisa ng buong sambayanang Pilipino. Yan po ang pinagkasunduan namin ni Mayor Inday. At talaga namang naging napakagandang simbolo ang aming pagsasama. Dahil kung ang tiga Ilocos at ang tiga Davao na nanggagaling sa magkabilang sulok ng Pilipinas ay maaring magsama, siguro naman lahat ng Pilipino maaari nating isama, ipagsama muli, magkaisa muli. Marami po tayong kailangang gawin. Marami po tayong problemang hinaharap. Ngunit, ano ba naman ang layunin nating lahat? Ano ba ang hangarin nating lahat para sa ating kapwa? Ang hangarin natin lahat ay makabalik sa trabaho ang mga Pilipino. Magkaroon muli ng pera sa kanilang bulsa, na pambayad sa kanilang pangangailangan, na kahit papano, hindi lamang makaramdam ng kaunting ginhawa muli sa kanilang buhay, ngunit meron pa na pag-asa na magandang kinabukasan. Yun po ang ating hangarin, yun po ang ating idudulot sa ating mga kababayan kapag tayo ay naging matagumpay, hindi lamang po sa darating na halalan, kung hindi po sa pagkakaisa ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya po, imarka nyo po ito sa ating kalendaryo. Dito po sa Bacoor, dito sa lalawigan ng Cavite, sa araw na ito, tayo ay sinimulan natin ang kilusan ng pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino para sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino at sa pagpaganda ng ating minamahal na Pilipinas, para maabot natin muli ang ating yung ating ipinagmamalaki sa buong mundo, na ating sinasabi, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.
At hindi po mahirap tanggap po ang mensahe natin ng pagkakaisa sa buong Pilipinas. Bakit naman po? Hindi kataka-taka. Dahil kung tutuusin natin, wala naman, nasa ugali ng Pilipino ang maging mabait. Nasa ugali ng Pilipino na maging matulungin. Hindi tayo palaaway. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Tayo'y naghahanap lamang ng disenteng buhay. Kaya po, ang aming hangarin ay balik itong pag-iisip na ito ng pagkakaisa. Yung ipinagmamalaki natin ng makabayanihan na Pilipino ay ibalik natin hindi lamang sa larangan ng politika, kundi sa ating lipunan, isabuhay po natin muli ang ating pagmamahal sa isa't isa, ang ating pagmamahal sa Republika ng Pilipinas. Kaya dito sa araw na ito, dito sa Bacoor, dito sa lalawigan ng Cavite, dito po sa araw na ito, nagsimula ang ating kilusan na pagkakaisa. Sa simula na ito, ipagpatuloy po natin ang ating sinimulaan ngayong araw na ito. Ipagpatuloy natin hanggat tayo'y magtagumpay, hindi lamang sa halalan, sa darating na taon. Kung hindi, ang mas mahalagang tagumpay ng pagkakaisa muli ng ating mga kababayan at sa ganung paraan, asahan po ninyo na sama-sama tayong babangon muli. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat.